Magandang araw sa inyo, mga kabansa. Kayo ay nasa Iparas kay Paras. At ito inyong lingkod Ado Paglinawan na bubungad ng pagbati para sa aking kaibigan si Manuelito Luna. Magandang araw sa ating lahat. At ang ating sekretary. Magandang hapon muli sa ating mga mahal na mga kababayan. Of course, I want to greet my good friend, Paring Ado Paglinawan, Attorney Manuelito Luna. At we are very lucky to have our guest, Ka-Eric Celis. At natutuwa kami na kasama natin siya ngayong hapon. Bati po kayo, Ka-Eric. It's an honor and both a privilege also na maging bahagi ng napakagandang pulong talakayan with Congressman Jing, Kaado and Attorney Manny na nagpapadaloy ng katotohanan at nagpapalakas ng paninindigan habang itinataas ang pagmumulat sa kababayan natin. Kaya ako ay very happy today to be part of this group sa Iparas kay Paras. Okay. So, mga kababayan, nandito na naman po tayo uli sa ating podcast, Iparas kay Paras. At tila parang kinakabahan tayo na magkaroon lamang ng whitewash itong investigasyon lahat. Una-una, itong sinasabi na ang mastermind ay si Martin Romualdez. Kasabwat niya si Saldico, kasabwat niya yung mga congressmen, saka mga senador dito sa insertion. Pare, mga pare ko, tignan mo naman, inuunahan na ni Marcos na walang saysay yung investigation dahil hanggang ngayon daw, wala daw ebidensya against Romualdez. Ito, pakinggan natin at we'll comment, ha? The former speaker included in the list, sir? I don't think so because no. The only evidence that has been made against him is in the Senate. So I don't know. No, with the speaker, no. Not as yet. Not as yet. If something else comes out, then he might have to be answerable for something. So, again, we don't file cases for optics. We file cases to put people in jail or to make people answer. Saan nanggaling yung kanyang sinasabi na walang ebidensya pa so far against Romualdez? Siyempre, galing sa ICI. So, hindi ba kaya may katotohanan na nagsabuatan na sila ng ICI? Kasi siya ang nag-create ng ICI. So, paano magkaroon ng credibility ng ICI? Saka, ano sabihin kay Justice Reyes, kay Viv Singson, at saka kung mga miyembro, lalo na yung police na involved doon sa Anomalia. Billion na drugs, yung si Azurin. Oh, paano magkakaso si Romualdez kung ang may control ng narrative ay si Bangag na Marcos? Siyempre sasabihin niya, alam naman sasabihin niya, nandito na yung report, number 1 si Martin. Masasabi kaya niya, kasabwat naman niya si Martin. Lumapit sa kanya si Martin, pinsan, nilatag na namin ni Saldico. Okay ba sa'yo? Palusutin mo sa GEA ang nilatag namin mga insertion. Okay yan, pinsan. Pipirmahan ko lang. Pero huwag mo kalimutan. Siyempre. Diba? Ganun lang usapan eh. Magkita so, paano tayo mo sasabihin ngayon? Magkita tayo sa Aguado. Doon sa report ng Aguado ICI, State. kasama si Martin. Yeah. Pero second ito, from the evidentiary point of view and from the legal point of view, mukhang sablay yung sinabi ni Presidente. Kasi first, sinasabi niya hindi naman siya parte ng investigasyon. That's one. Second, siya nagtatag ng ICI. And third, wala namang katotohanan na yung sinabi niya na walang ebidensya. The very evidence is the 3 GAAs. 2023, 2024, and 2025.
na pinirmahan ni Martin Romualdez Yeah. as speaker. And he also has control over Saldico. Hindi ba ebidensya yun? Mhm. Sinabi na nga ni Remulla, ni Ombudsman Remulla, Mhm. in his interview that at least Martin Romualdez will be charged for Negligence. serious serious negligence. Inexcusable. Inexcusable negligence. Yeah. Tapos here comes the president in the eve of the Blue Senate, Ribbon yeah. Committee. Mm. At bata niya si Ping Lacson, bata niya si Soto, Yeah. sasabihin ng presidente, walang ebidensya kay... So do you think Yeah. Soto and Lacson? Ping Lacson will pursue evidence against Romualdez? Which Ha? Which brings us to the point, Congressman Jing, Kaado, and Attorney Hmm. Manny, kaya nga pumupunta na sa lansangan ang taong bayan. Dahil wala na pong kredibilidad o ano pa mang semblance of integrity ang sinasabi ni Marcos. Siya ang nag-create nitong ICI, Congressman Jing. Mga kasama ko dito ngayon sa Iparash kay Paras. And then, ang ibang mga sinasabi niya ay pinangungunahan niya. The very investigation body na dapat gumawa nito, pinapangunahan niya. At pangalawa, malinaw po yung binabanggit ng mga testigo, sinasabi niya sa Senado pa lang naman. Eh kung sa Senado pa lang naman pala, mayroon ng mga pagtuturo, may sinumpang salaysay ang mga diskaya pointing to Martin Romualdez as the operator behind kay Saldico. May mga paglalahad si Sergeant Gutesa na naghahatid siya ng mali-malitang pera hanggang sa address na number 42, McKinley Road, bahay ni Martin Romualdez, Nara Street sa loob ng Forbes Park at Aguado Street. Ito ay mga bagay na dapat pinabayaan muna niya sa investigation body kung totoo na ang layunin niya is to ferret out the truth at hindi ang pagtatabon-tabon at pagpapalusot kay Romualdez na kasabwat niya bilang main architect sa pandarambong na nangyayari. At to top it all, paring Ado, paring Manny, ka-Eric. Unang-una, how come the ICI has not even exerted effort to find Gutesa? That's one. Ha? Na the ano ba ito? Yung evidence, the smoking gun was testified to by Gutesa. Directly linking Romualdez. Na nagdala sila ng pera sa bahay ni Romualdez. Mga addresses At niya. ang conduit nila yung bagman ni Saldico, si Paul, Tsaka si Mark. at saka si Mark. But there was no effort on the part of ICI. yeah. So there is an intent or a deliberate attempt To whitewash. to whitewash, to Yeah, cover up to cover the up. participation of Agree. Romualdez I agree to that. in this caper. So, yun po. Kaya nga ngayon, nagsalita si Amy Marcos in the eve of the hearing tomorrow Bukas. sa ikangay Blue Ribbon Committee na mukhang inaayos na yung mga testigo. Now, kung inaayos na mga testigo, pinapalabas ni Marcos na he is interested to go to the bottom, couldn't you have done anything to prevent the attempt to cover the mouth of these testimonies? Tingnan mo, pakinggan natin itong narrative ni Amy Yeah, Marcos. maganda rin yan. Blue Ribbon ba sa Friday? Yes po. Tuloy na? So magre-recount na yung Marine? Yun daw ang paputok yung pasabot. Diba? At saka, yung 17 congressman na lang ang hahatakin. Hindi na star witness ang aking pinsan. Yun ata yung original plan eh. You have information na hindi po darating si Congressman. Bago ata isip, nahiya din sa sarili. Nagbago ang isip, hindi na a-attend ang information ninyo. Kasi ang dating narinig ko, magiging state witness, siya ang magiging star witness, bibigyan ng witness protection. Pwede ba naman yun? Inuloko na tayo ng lubus-lubusan.
Thank you. Thank you, ma'am. Yeah, but that's the original plan. But that's not what's gonna happen. Ang mangyayari ngayon, magre-recant ang mga testigo. Panoorin ninyo, sigurado ako dyan. Isa-isa yan, na biglang babaliktad. Dahil pre-measure, tinakot ang pamilya, at halos tinutukan ang asawa at anak. Ma'am, sino yung magre-recant? Alam na ninyo kung sino yung pinakamatindi ang testimonya. Si Gutesa ba yun? Si Gutesa po ba yun? Kasi pinakamabigat ang kanyang testimonya. Dahil doon, may personal knowledge at matapang na ibinunyag ang lahat. Talaga naman, tinakot ng todo-todo ang mga pobreng testigo. Hindi tama itong gawain nila. Ma'am, si Gutesa lang ba or may iba pang witness na magre-recant? Sorry? Intention po ba na may pagtakpan dun sa mga... Syempre, klarong-klaro talaga. At alam naman namin na may iba pang mga testigo na pinipigilan na magsalita at ayaw kumbidahin. Ma'am, to clarify, si Gutesa Sa palagay po ko, kahit ano pang mag-recant dyan, kahit ano pang mangyari, kahit si Gutesa man at yung iba pang Marines ay magbaliktaran. Di ba sinisiraan na siya, naumpisahan na peke daw, yung nag-notarize, nag-falsify daw, kung ano-ano ang sinasabi. Wala naman naniniwala na sa inyo. Linilin lang ninyo ang sambayan ng Pilipino. Pero ang Pilipino, hindi na po magpapaloko. Ma'am, to clarify, yung pamilya na tinakot ay kay Gutesa, kay Orly Gutesa. O basta, yun na yun. Abangan na lang ang susunod na kabanata. Yan, galing sa kapatid, ha? Pero anong sinasabi nung younger brother na bangag? Eh, wala pang ebidensya. Oh, sinasabi na nga na gumawa siya nitong ICI for the purpose of ferreting the truth. Pero ikaw na mismo, galing sa iyo yung report, galing sa ICI yung report, at ikaw na mismo nag-a-announce. Ikaw ko independent commission. Independent commission, tapos ikaw nagre-report. Yeah. Sec Jing, ganito, no? Ang nakikita ko dito, Napakagago talaga ito si Marcos eh. there is obstruction of justice, no? Kasi kiniklear na ni Marcos Jr. mismo. Si Romualdez. Ang kaso, probable case against Romualdez. Siya na mismo ang judge. So you see, this is It's a farce. farce ito, nakakatawa ito, and there is reason now for the people, Yeah. you know, to take to the streets Yes. and decide the fate of this nation. Correct. Huh? And kami, as a vigilant citizen, kitang-kita yung ICI. Ini-create nga niya ito. Tapos binibigay sa kanyang report. Independent daw. Paano maging independent? Siya yung spokesman ngayon. At sinasabi niya, base dito sa report ng ICI, Wala pang kaso. kay Romualdez. Walang ebidensya. Walang ebidensya. Walang kaso. Oh. Pero hindi mo mapipigilan si Marcos eh. Kasi naniniwala siya na siyang whistleblower. Yun. So now he's blowing the whistle on, On himself. himself. So katawa-tawa talaga to. Dapat yan, nasa end of the job of ICI, yung report, dapat na statement niya dyan eh. Pwede po ba hintayin natin ang final report ng ICI? Yes, siya, inuunahan na niya yung protektahan yung pinsan. Adelantado siya. Because in the line of fire, unang-una si Saldico. Yeah. Yun ang inutusan ni Romualdez kumamada. Yun ang kanilang matador. Oh, yun ang matador. So, bawat kilos ni Saldico, I should know. Yeah. I've been in the Congress. in the forefront. No? These people are, You know them. I know them, and I know yung kamada. Ilang beses ko na na-meet si Saldico. In Wolfgang, in the lobby of Shangri-La. Rizon. Kinikwento ni Saldi yung development. Oh. Tungkol Tapos, sa ganito. tungkol dito sa kamada. Tapos ito si Romualdez, alam niya lahat. Yeah. Pero, kung maski Conscious. gaano nga, sinabi na nga natin, maski gaano kinamada yan, pag ayaw noong matino na Pangulo, na hindi niya palusutin yung kamada na kalukuhan, Walang makakalusot. insertion, hindi. Pero kasabwat siya eh. Yeah. Ha? Dahil Napaalam nakinabang si siya eh. Romualdez, Boss, kinamaga na namin, kasama ka dito sa Yeah. grupo. Mas malaki ang parte mo. Yeah. Sige,
ako nang bahalang mag-artista. Kunyari, binasa ko yung 4,000 pages, pero at the end, ipapalusot ko rin yung kamada. At kung may dugtong ko dyan mahalagang punto. Dito sa budget deliberation for 2026, inamin ng DBM at ng DPWH that it was Marcos who signed the implementation of more than 4,000 flood control projects in 2024 and 2025. Yes. Chargeable to unprogrammed appropriations. 125 billion na yes. yung unprogrammed fund. And only the President can approve Yes. the release of any project charged to unprogrammed. Yes. At yan ay nasa record ng House of Representatives. Saka, very revealing in his speech. At tinanong siya, Sir, okay na ba yung budget ng 2026 Yun. sa House? Sabi niya, okay because nakatutok ako eh. Yeah. I am involved in the process. Ipinagmayabang niya. O, pinagyabang niya na involved siya. So, ibig sabihin, if the President, which belongs to a separate department, Yeah. there's a separation of power, pero involved ka sa gawain ng House, that means, Nangingialam ka. nangyayari ka, alam mo nangyayari since 2023, 2024, 2025 and then 2026. and 2026. So from start to finish, you are aware na kinakamada ni Saldico, inaaprobahan yung kinakamada ni Martin, at ikaw ang, in Nagpaparelease the end nito. of the line, ikaw yung mag-a-approve. Yes. At Pero, walang veto pa. binibito mo dapat yung buo, pero out of 281 billion, 29 billion lang yung. Ang pinatigilan niya. So, hindi mo niya pwedeng kantiin si Romualdez. Oo. Because if Romualdez, matter of survival, sabi ni Romualdez, boss, nagpaalam kami sa iyo. Utos mo naman ito. In fact, sabi ko nga sa amin na yung yung share mo, poprotektahan namin. Yes. So, Na-discover ko tuloy ang ang pangalan nitong Oplan na ito eh. Ano yun? Turo-turo. Kasi, Pag tinanong mo si Gutesa, Turo. turo. Pag tinanong mo si Bryce Hernandez, turo Turo. pataas. Pag tinanong mo si Henry Alcantara, turo Turo pataas. din. Eh nakarating na turo kay Saldico. Turo pa rin Saldico kay Romualdez. Si Romualdez naman, turo naman Exactly. kay Macoy. Si Macoy naman, turo naman pababa. Pababa. Si Romualdez, turo naman pababa. Kaya ang game Turo, nila is turo. turo. Masarap At yan, turo. ngayon, umiikot siya ngayon sa mga nag-i-inspection siya, turo siya ng turo. Yes. Ayun ang ginagawa niya, turo ng turo. Turo ng turo. Attorney Manny at Congressman John and Brother Kaado, even si Saldico, sinabi niya doon sa resignation letter niya, Yes. hindi ko kayang gawin ang lahat ng ibinibintang nyo na ako lang. Imposible yun. Imposible na magagawa niya yun. Oo. Yun po ay isang indirect admission ni Saldico na siya ay mayroon pang nakakataas sa Padrino. kanya. May padrino. Oo. Sa kanyang resignation letter, nakasaad yun. Ang lahat ng inaakusa sa akin, imposibleng magagawa ko yun na ako lang. And right now, this statement of Marcos, na wala pang ebidensya kay Romualdez, certainly, he will protect Romualdez to the hill. Exactly. Because it is only Romualdez who can pinpoint, Pinsan, nag-usap tayo. Yeah. Gusto mong magtabi para sa'yo. Kaya Yes. nga pinadala ko sa Aguado. Exactly. Tapos, ngayon, he has to protect. Kung sa kalaman ng mga nanonood sa atin, yung Aguado is nasa compound ng Malacanang. Malacanang. J. Rizal, just across, Across, JP Laurel. JP Laurel. Lagi kami ni Sec Paras doon eh. Kabisado ko yan At itinuro ito na extension ng political office ni Romualdez. Yes. At doon nagmi-meeting sila George Garcia, pag pinapatawag ang COMELEC, mga congressman, mga governor, mga senador, doon inaareglo. At doon nagmi-meeting para magbigaya ng pera according sa kay Gutesa, doon inihatid ang mga pera purposely for doon. And purposely to share it to the Marcos. to the amo. Yes. So, ngayon, alam mo, ginagamit itong ICI for purposes of shielding Marcos, for purposes of manipulating the result of the Yes. investigation. So, in short, this is a mockery. ICI is a Kalokohan. mockery, it's a fraud, Yeah. it's a farce. Yeah. Kaya nga kami, as a concerned citizen, we have come out in the open to decide na
paila namin ang unconstitutionality yung ICI Sa Korte Suprema. sa Korte Yeah, Suprema. which we did. Noong Tuesday, Okay. nag-file po kami ng petition Yan. through certiorari Maganda yan. na ICI is unconstitutional on legal grounds, not only on the political aspect. Mhm. Sinabi na natin yung political na shield ni Marcos yan to protect the Master. evidence to come into his Yun. footstep Doorstep. or his doorstep. Yeah. But hindi mo maano sa But- legal. It is if there's a violation of equal protection. Mhm. There's violation of usurpation. There is a usurpation of the powers of the ombudsman and the COA. Undue There- delegation. There is undue delegation of legislative authority. The president as an executive cannot legislate. He cannot come up with With an office. an office. He cannot create an office. such as- In simple terms, Congressman Jing and Attorney Manny Kaado, bilang kami mga mamamayan, please, in layman's term, paano nyo ma-explain sa amin na bawal at discarding bulok ang ginawa ni Marcos sa ICI kung bakit idinulog sa Korte Suprema para magkaroon ng poder ang Korte na ito ay mapigilan upang maging instrumento ni Marcos sa kalokohan niya? How? How can we understand that? si Attorney Yeah, yeah. Luna, Ganito, early pa lang, kami ni Congressman Paras and Attorney Topacio, we have been meeting about itong ICI. Kasi lumabas na ito several months ago na gusto nilang buuin. And finally, they issued EO 94. Okay. Nung binasa namin yung EO 94, na-confirm yung aming suspicion na ito ay isang unconstitutional body. Mhm. And then this was really meant to shield certain masterminds, particularly Mr. Romualdez. Lumabas na ngayon sa interview mismo Ni Marcos. ni Marcos Jr. na ayaw niya ma-include itong si Martin Romualdez sa kaso. So, that confirms yung aming ginawa na dapat itong ICI ay pigilan Mhm. along its tracks, deep into its tracks, para hindi na magiging farce ito or mockery of justice. because it diverts. Oh. It diverts the attention. Mhm. Inililihis. It kills time also. Kaya nga tama. ako, in spite of the criticism against Remulla, against what he does or what he did, pero I still feel that now that he's the ombudsman, all eyes will be upon him Because of the office. because of the office. And the authority that goes with Hindi it. pwedeng manipulahin ni Boying Mhm. yung katotohanan. Yeah. Because the ombudsman is the bastion of faith Of our people. of the people in Protecting. going through the process of accountability ng mga government officials. So you mean to say, Congressman Jing, Attorney Manny, ay sinakop at sinakmal ni Marcos ang otoridad ng constitutional duty ng ombudsman sa bugos at diskarte ng ICI? That's exactly what he did. Siyempre, ang mangyari dyan, kagaya ngayon pinaggagawa nitong kalbo na Oops. Hindi ikaw. hindi ikaw. Hindi. Ikaw, real na, no, tunay na nagpakita ng katotohanan. Ito, Thank naglalagay ng wig. Ito, Si Andres Reyes. kalbo pero naglalagay ng wig. BMW. No, BMW. Buhok mo wig. Oh. Tumanggap as chairman ng FARS na body. Oh. Nag-retire na ito eh. Okay. Maganda na sana yung ano niya. Tama. Sumabak dito para lang tulungan si Marcos na For the money. Aregluhin. arigluhin. Bistado for the money. Oh. So, ang nangyari, Grabe. sasabihin na ngayon niya na hindi wala kaso kay Romualdez. Di ba? So, ang ginagawa ngayon nitong ICI, minamanupulit ang result ng kanilang investigation, kunyari, dadalhin sa ombudsman. So, it creates now an influence. Now malinaw na kung bakit nyo dinala sa Korte Suprema. Siyempre, dadalhin niya doon sa, tapos mag-media na, ito may kaso. Luto na. So, siyempre, that will tie the hands of Remulla. Remulla. Why? Kasi, bata siya ni Makoy, Marcos. oh. Tapos,
itong manipulative body ni Marcos na ICI, idadalhin yung kaso doon. Eh, kakain na lang sila. Pero kung sinasabi nila, does it make any change or any sense of difference? Dahil si Remulla tuta ni Marcos, ang ICI bulok style ni Marcos, either way, pati ang Senate Blue Ribbon Committee, diskarte ni Marcos at ni Soto at Lacson, mukhang wala namang pagkakaiba daw. Yeah, pero I still believe Mhm. that Remulla will still do something good for the people. Okay. Kasi pinipilit niya maging ombudsman. Anong Okay. purpose mo? I agree to that. Ha? And the ombudsman is an institution. Yeah. It's not about Remulla only. It's not So, only about halimbawa, the ito, Agree ako maski dyan. maninapilit ni Marcos yung result ng ICI, Yeah. the ombudsman can still review it. Yeah. The ombudsman can even motu proprio investigate. Yeah. Because that is within the power of the ombudsman. And may even disregard the recommendations Kaya nga of the ICI. in our allegation doon sa certiorari na sinampa namin sa Korte Suprema, Mhm. this is a usurpation of the power of the ombudsman. Oo. Duplication, why? Because can you imagine nag-appropriate pa ng 41 million pesos para ibayad dito sa Yeah. mga I agree. Do you think 41 million is enough to have a body investigate the whole ano? Yeah. Kaya farce lang talaga kasi para lang pakita na sige mayroon kayong konting ano. Diskarte bulok Pero talaga ito. wala talaga yan, wala talagang purpose. So, niloloko ang taong bayan. Niloloko Yeah. lang. That's why I hope the Supreme Court will listen to our petition. Dapat mabilis-bilis ito. They have the guts during the time of Noynoy Aquino to declare unconstitutional the Truth Commission. Yeah. This is actually a big brother of the Truth Commission. So magkapareho ang circumstansya. Pareha. Oh. In a way, yes. In a way, parehong ground, equal protection, Usurpation, undue delegation. undue delegation of legislative power. May Pareho. binabanggit kayo kanina, Attorney Manny, Kaado. Yeah. Before we go on board, this is also not just a waste of money, but illegal use of money of the people. Why? Yeah, because there will be technical malversation. Mhm. Because wala yan sa item sa GAA. Yung pondo na binibigay sa ICI. Kasi manggagaling sa contingent fund. If you release funds from the contingent fund of Marcos, syempre, there must be an appropriation. Hindi for that pwedeng purpose. basta mo lang gawin yun. Walang item sa GAA for the creation of this office. At because of that, ang kuha ko dyan, Congressman Jing, Attorney Manny and Kaado, the opportunity will be very open for corruption and abuse of funds. Yes. Actually, Dahil wala, corruption yan. corruption talaga. Another instance of corruption. They are investigating corruption, But they are committing corruption. by being illegally funded. Legally funded and illegally created. Ayun. At saka sa composition din, Klaro. sino ba yan si Singson? Is he really clean? Itong Babe Singson? Ang daming mga May reklamo mga dyan. haka-haka ngayon, aligasyon na yung Momo na isa din sa mga alagad nila Saldico. Congressman Big Six. Momo. Sila One of the nagre-record big six. daw allegedly Oo. ng mga contractor para pupunta doon sa grupo at mag-ala Janet Napoles, mag-advance para makakuha ng project. Nagbebenta ng project. With Bakit? Guardiola, lumalakas ang Bakit? Oo, pangalan. yan. Gardiola, Eric Yap, yan mga ganun, Yan. mga pangalan na yan. Allegedly, yun ang mga recruiter ni Saldi para kumita sila. Sindikato. Kasi talaga. bago yan bibigyan ng project, kaya nga sinasabi ng Diskaya doon sa kanilang Sinumpang salaysay. sinumpang, wala po kaming choice eh. Dahil yun ang kalakaran. Pinapa-advance. Kalakaran? Kalakaran. 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 Hmm. So, pupunta po kami doon. Pero sa panahon ni Janet Napoles, hindi ka makakuha ng project kung hindi ka mag-advance eh. Hmm. So, bigay ka na kaagad ng 25%. Yo. Tapos, pagkamada ngayon, ito si Juan, ito yung nagbigay, ito yung nagbigay, ito yung nagbigay. O yan, lalagyan natin ng project doon sa Mindanao. Kaya yung mga parking, pag parking noon, may mga, yung na mga nagbigay na ng porsyento, may mga allocation na ng project yan. Ayan. Which brings to the point na gusto kong interject sa inyong discussion natin ngayon, na parang sinadya din na palayasin at palusutin na
si Manny Bunuan Yes. dahil barkada siya ni Garjola at ng Gang of Six sa Congress. At saka yung Garjola, Yun. body-body daw, ha? Tag-gold pa daw ni Tito Soto. Ayun, isa pa, allegedly. Oo. At si Garjola, itinuro ng mayor ng mataas na kahoy sa bayan ng Batangas Yes. na bilyon-bilyon at ganito lang daw si Diskaya kung ang pag-uusapan Yes. ang sinakmal na At pera. saka ito, hindi yung first time. Mhm. May kaso yan sa Sandigan Bayan. Niyayari nila yung rock netting. Oh. Sa panahon pa ni Duterte. Duterte. We're not saying that panahon ni Duterte malinis. Saksakan din ang corruption ng panahon ni Duterte. Kaya Pero ina-address. Dahil yung Mark Villar na yan, dapat imbestigahan din yan. Oh. Oo. Kaya pala bumaliktad. Hmm. Nandun na sa majority alignment ng mga aso ni Marcos. Silang magkapatid. Yes. Oh, okay. Pero may punto ka doon, ha? Dahil sa panahon ni Pangulong Duterte po, hindi ito pinalagpas. Si Eric Yap, pinangalanan talaga ito. Oo. At pinahabol Eh, ito. doon sa yung PACC, yung Kinator ni Maniluna. Pinagbibay yan si Eric Yap. No. Actually, well, I can speak for the PACC. Minonitor ko yan because I was in charge of monitoring. Lahat ng proyekto from Visayas and Mindanao, maliban ng Luzon. Stricto ako dyan eh. Hindi makakalusot sa akin. Maliban na lang kung hindi ko alam. So, karamihan ng proyekto ng time ni President Duterte, hindi substandard, pero hindi naman perfect. Yeah. Meron ding iilan na substandard. Meron kami nakita na iilan din na ghost. Pero not to the extent na ngayon na-discover. Na malawakan. Na malawakan and pervasive, masyadong marami. Marami. At masyadong malaki ang At saka amount. noon, walang ganon ka trilyon-trilyon. Wala. Dahil may fear factor. Yes. Fear Takot factor. silang mahuli. Oh, ito, wala talaga. Lantaran ang corruption. Yun, that's the term. 1.3 trillion ang nilabas. Sa ni flood Marcos. control pa lang po, Sa ha? flood control pa lang. Kaya nga, the ICI is really unconstitutional because it violates the equal protection. Why Okay. should we concentrate? Tama ka The dyan. Marcos administration I agree to that. is not only doing corruption in the flood control. Yan. Yung infrastructure. Hindi lang infrastructure. Sa DepEd, DepEd. hanggang ngayon, hindi pa nila Senate investigation lang yung tungkol kay Saldico. Yes. Yung computer. Computer. Oh. There is also, DOH. 6.7 billion na hindi pa nilabas ito. Apart from Parmali, Saldico was able to get Oh. 6.7 billion. Maniobra din yan ni Lloyd Lau. May mga kasabat si Lloyd Lau dyan. Previous government ito. Previous government. Doon sa nung bumili ng katakot-takot na mga Supplies. face mask, mga Shield. and everything. Secretly, Saldico was also able to get 6.7 billion. Ang kapartner niya, yung Greg Gorospe. Gorospe. Oh, narinig namin yan, ha? Tapos may mga kumurakot dyan, mga opisyal, tumanggap daw ng 120 million each. Oh. Binigyan ni Saldico. There's a certain guy by the name of Edward na kasama. Body-body niya. I have some documents on that. Okay. So, in other words, hindi naman si Duterte siguro malinis or whatever, pero yung mga kanyang mga alipores, dumiskarte din. Pero we're not saying na perfect. Pero ito, matindi. Malubha. Matindi. Malubha. At saka doon sa statistics na ni-release mismo ni Pampilo Lacson, noong pang-eleksyon to, 2025. lumalabas na ang average na mga insertions na yan under, o projects na yan under Duterte was only in the level of 105 billion. Nandun lang. And 7 years yun, kaya umabot ng Mga 7. No? Pero ito, 3 years pa lang, inabot na ng 1.5 trillion. Terrible ito. Grabe ito. Too much. I agree. Sobra. At sobra-sobra ito sapagkat mga kababayan, ang punto namin dito, the Duterte government was never a saint. Hindi po siya santo. Pero sinubukan niyang supilin ang korupsyon. I-address. Sapagkat systemic bago siya dumating, grabe ng korupsyon. However,
Itong sa kay Marcos ngayon, mas malala. Hinigitan pa niya ang tatay niya at pinalubha pa niya, kaya nga ang tawag sa ginawa niya, monumental restoration Kasi of land pinabayaan benefit. Pakinggan natin to. Yan. Saan yung sinasabi ni Chavit na mas Malala pa siya sa tatay niya. How would you compare President Bongbong Marcos's leadership style compared to his father, si President Ferdinand Marcos Sr.? He is worse. Masama ng tatay niya, he is the worst. This is the biggest scam. Kung porsyento ng tatay niya noon, ngayon, ghost project. Kaya, dinedebert niya lahat ngayon. Pumapayag naman tayo. So, ating mga kababayan, magising po tayo. Huwag tayong pabudol uli. Bine-blame niya lahat. Ihalaglag na kayo, mga congressman, mga senator. Ngayon, mga mayor sa susunod, dahil bisigan daw yung mga farm to market road. So, pag inimbestiga mo lang yan, hindi na po tapos ng term niya, alis lang yan. He's worse than the father. Oo. Ha? Kung bulok ang tatay, super bulok ang anak. Super bulok. Kasi 3 years lang 1.5 trillion. 1.3 trillion lang. Tsaka ang punto ko dyan, talagang halatang premeditated to. It was Pinagplanuhan. planned from the very beginning. Pinagplano. Kasi nung panahon ni Duterte, nagtayo pa siya ng Presidential Anti-Corruption Commission. May punto ka. Pero ang Executive Order number 1 Dissolving. ni Marcos Jr. was dissolving the PACC. On his Ayan. first day in office. So kung alam mo, nakaw ka sa bangko, insider ka, ano unang mong gagawin? Hindi ba tatanggalin mo yung mga CCTV camera? At i-remove mo mga guard na The kulukan. abolition of the PACC by Marcos is his official act. Ha? May intention talaga silang mag-raise ng tremendous war chest arm para sa 2025 elections. Hanggang So, tinanggal 2028. nila yung watchdog. Magandang punto yung I binanggit agree. mo. Kaado, no? Sapagkat if Marcos Jr. is trying to project himself right now, Congressman Jing Atty. Manny, the whistleblower and the crusader, the reformist, the crusader. yun. Oh. Dapat, noon pa, ginawa niya na ng tama. 2023 pa. Pinalakas niya dapat ang PACC. Hindi na siya nagpa-insert. Yun. At pangalawa, ito Bilocking na niya yung mga insertion. Naalala mo, Congressman Jing, Atty. Manny at Kado, binabanggit ni Bunuan. Sabi niya, Mr. President, nagugulat nga kami. May 176 billion na nakaparking na pondo na hindi namin hiningi. Wala sa National Expenditures Program, pero paglabas ng House Bill at ng Senate version, may nakatago na 176 billion. Alam niya, in-inform siya ni Martin Romualdez, ni Bunuan, pero alam niya na kay Martin Romualdez yun. Because only Martin Romualdez is allowed na palabasin ang mga pundong ito at ito ang ginamit sa panunuhol at mga ginamit para ang mga mayor, gobernador at pati mga generals may project sila mula kay Martin Romualdez. Tingnan mo lang ha. Yung ngiti ng mga general na mga kasabwat ngayon nitong Ni Bronner? Martin Romualdez at ni Salvi. Mayroong video dyan. Para silang pumipila, umahalik sa nakakahiya. sa Nagmamano. sa papa. Oo, nagmamano. Si Papa Martin, umahalik sila sa kamay. Okay naman. Alam mo, kung may intensyon si Marcos na magbigay ng magandang compensation or ano, Benefits. dapat sa NEP pa lang pinasok na. Yun. Pero saan ang galing yung nagmamano yung mga general? Sa Insertions. insertion. Insertions. Sinabi ni John Pick, may insertion ang PNP. Yeah. Oh. 500 million. So, at Mga general. ito, hindi galing sa idea ni Marcos, galing niya kay Romualdez. Pero, Ngayon why sabi niya, did he go along? yeah, Si Marcos. pinayagan niya. O, bakit pinayagan niyang mapalusot lahat yung pinamigay doon sa mga generals? Correct. At naalala mo, Congressman, Nung pa sa tumawag. Bisibispe, sabi Oh. ni Saldi, General. Si General Palafox ang kausap niya doon. Si General. Tama na, mayroon na kayo dito. Nandito mayroon na. kayo. Nandito Oo. na. Ay, sir, pwede bang magpa-picture? Yun. Pwede bang picture? Tapos i-record ko lang para ipadala ko sa mga tropa. Walang hiya din itong mga animal na ito. Grabe.
Sila, General Parandon. Sila lang. So, we would move for the increase of the soldiers daily subsistence allowance from 150 pesos. We think President that the troops that you come to see us here, but we want to vote. That's why I'm very grateful your help. Okay. Oh, well, we invite also the host to blend. To summarize, Sec, No. Mr. Marcos Jr. himself aided and abetted the plunder of 1.5 trillion pesos from the treasury of the Philippines. Yes. So he is the most guilty. Yes. The mastermind. The mastermind. Basta At ang kanyang main conspirator or kanyang Julalix na nagpatupad dito si Martin Romualdez. Ang budigero, bangkero at tirador, si Saldico at ang gang of 6 plus 4 sa Kongreso. Plus mga Plus mga senador. contractors. Si Grace At- po, si yeah. Chis Escudero, Yun. kasama yan. At ang Contractors. Doon sa 2024, yung si Sani Angara, Sani Angara. kasama yan. At saka, sino bang si Senate Kimbo, President doon? pumalit pa si Kimbo, kasama Oo, din. Kasama din yan. Pati yung DPWH niya na kulukoy na 3 years niyang kasama. Si Bunuan na barkada ng mga kontraktor ang kulukoy. Eh, yung DBM na siya, may napangandaman. Si Pangandaman na nagpaparelease. Pwede bang hindi kasama yan? And kasama, pati ang COA. This is the worst. COA. Komisyoner ng COA, asawa niya kontraktor, nakakakuha ng tag 2 billion na kontrata. Kaya nga in one episode, Sec, di ba, sinabi natin, Terrible. we are already a failed state. Failed. Kasi lahat ng institution compromised Yeah, na. compromise. Yes. So, yun po mga kababayan, ha? Oh. Tapos, papayal kuno, itong ICI. Kung sa ano pa yan, sa chess, ito lang yung mga foot soldier. Mga pawns. Mga pawns. Mga piyon. Lotong Yeah. Macau na to. Lotong mga ano. Lotong Makoy. Lotong Makoy. Lotong Makoy Jr. So, ano pang ma-expect mo dyan? Aha. Tapos, ngayon, binisto pa ni Aimee na, alam mo, Tinatakot ang mga witnesses. Oh. pagsabi ni Aimee ganon, it just shows na Marcos is on top also of doing something against Yeah. the witnesses. Hindi lang siya. Kasi kung matino talaga siya, sabihan niya na, I want the CIDG and the PNP to hunt those people intimidating the witnesses. Pero ang mga kinasuhan, yung mga Kami, si Kiko Barsaga, si Ka Eric. expose ng mga kabulastugan ng May 2 gobyerno. counts sa Kokong na inciting to sedition, Attorney Manny, just because sumama ako sa rally natin sa September 21. Si Kiko Barsaga may rebellion at Eh bakit inciting. yung over 100,000 hindi nila kinasuhan? Ang mga kawatan hindi nila. Eh mga kawatan hindi nila kinasuhan. Ano yan? Nauna pang kasuhan yung mga kumukontra at tumutulik sa korupsyon. Yan. Eh, anong mangyayari dito? This is a mockery. A farce. Can we blame the people for Kaya I'm hoping assembling? that we Yeah. should not rely on only, no? I mean, I appreciate and I admire the Iglesia ni Cristo, Yeah, we salute them. the OJC, The Jesus is the Lord. Jesus is Lord, and several other sects. Yeah. Hindi sects, ha? Sectors. Ah, Sect- another sekta. groups. Mga sekta. religious secta. Mga sekta. Mga sekta na who will be joining the fray. But most of all, ikaw nagsakripisyo yung mga faithful dyan. Mhm. Eh, sino pa ba tayong hindi makisama? Yan. And unite with them. Ha? Tama. Maski may rami diyang nagpipretend na sino-sino sila, organizer daw sila, pero baliwala na yan kasi magsama-sama pa rin lahat. Mhm. Even if na-infiltrate yung mga iba dyan, may mga generals dyan na infiltrated, pero sige pa rin. Ha? Kasi ang importante, makita ng taong bayan Na na kumikilos ng tao. sama-sama. And So we're joining. I'm joining. I'm on joining. my own November 16 To 18. to express our grievance to the government. And for the future of our children and our own future. Kasi sabi mo, Attorney Manny, Congressman Jing Kaado,
corruption and plunder in government is everybody's enemy. Yeah, Yes. the enemy of all. The At enemy. saka, walang pasok sa 17 at saka 18. So, Dahil- dapat nandun tayo. Kaya Sasama tayo. ang taong bayan ay libre, mga Libre. kabansa, Ah? na Kung magmarcha. maaari nga, as an expression of your disgust, Indignation. indignation Mm. of the amount of money stolen from your pockets Pagkagalit, as taxpayer, mag-ring kayo ng bell pagdating ng 6 p.m. Every 6 p.m., Every 6 p.m. may binabanggit ka kung na ito yung tinatawag as a form of civil disobedience. Civil disobedience. Yeah, but this is not an affront. It is just an expression. expression of Outrage. outrage. I agree. Not directed to any particular official, Yeah. but it is directed to the government na pabaya na pinalusot nila itong Yan, grabe. Pagnanakaw. trilyon na pagnanakaw. Dapat barangay level ang community organizing dyan. Direkta. Lahat na ng barangay mag-mobilize dapat. Hindi, when you talk kasi yung barangay, ikaw naman Barangay, sakop ng gobyerno yan Yung mga tao nakatira sa mga barangay. Sa barangay. Ayun. Private persons. Private person. Any Tom, Dick, and Harry should now express their indignation. Not the barangay council or the barangay structure. Part ng government. Mga tao sa barangay. Mga tao Claro. Constituents. in every nook and Lahat corner na of this tayo. country should participate in their expression of grievance. May direkta kong ipanawagan kasi pa tapos ang ating episode na to, kukulangin pag-apat tayo magkakasama pero babalik taman tayo sa ibang episode na may pagkakataon. Bakit mahalaga na maiguhit ang panawagang Marcos resign, papanagutin, parusahan at bawian ng kayamanang dinambong at iharap sa hukuman ng mamamayang Pilipino. At hindi dapat ito pigilan at ito ay hindi nangangahulugang partisan political agenda. Bakit gagawin ang Marcos resign? Because Marcos has failed us for the last 3 years. Failing 1 more year or 2 more years, which is very clear na paurong na talaga tayo. Baksak ang economy. It will destroy more our Tuloy-tuloy. country. If we will give him a 1 more year chance. Kasi he has not proven anything. He made himself Secretary of Agriculture. What's happened? Lumala ang smuggling. Pati sibuyas, umabot ng 700 700 per kilo. pesos per kilo. So may nagawa ka ba, Marcos? Can you say na, ay, hindi kayo makatarungan, bakit nyo ako pababain? You were given a chance. Yung sugar. Terrible. Yung baha, na sinasabi mo, Grabe. 5,500 flood control projects. Pinagtanggol pa niya primero bago mabulgar ang kanilang diskarte. Ang daming rason bakit ang tao parang natatakot na sila na one more year of you, Lulugmok ng buong bansa. wala na talaga ang bansa. Even the businessmen. Tapos ngayon, gugamawa ka pa ng gimmick. Yung mga cronies mo, pinapasama mo pa doon sa Paranaque at gawa-gawa pa kayo ng, ano ba ito? Libro? Hindi, yung baha. Yung documentary. Yung, they're launching, a movement against flood. Ay, oo. Kasama yung mga crony na nakinabang. PR stunt. Sarsuela. Kilusan kontra baha. Kilusan kontra baha. Siya may bunga ng pagbabaha dahil kinurakot. Anong magawa yan? I-challenge ko ngayon mga crony niyan if they're willing to put in their money in their mouth. At sige nga, failure yung baha sa Metro Manila. Sige, maglagay kayo sa mga malaking gininansya nyo as crony of Marcos at ipagawa nyo lahat yung mga flood control projects. Ito yung mga oligarko na barkada niya. Oligarko na mga barkada. Sa madalit sabi, habang si Marcos ay nandyan, hindi uusad ang bansa. Lulubog. Paurong ng paurong, that's palubog the reason ng why you are palubog. saying Tama. na mayroong significance why the people are calling him to resign. So, kailan pa tayo mag-aaklas? Kasi- But mind you, all this movement, all this rally, all this protest should always be peaceful. Peaceful. Should always be Within the legal. bounds of the law.
O 1 hour na daw. Okay, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa Iparas kay Paras at i-click ang notification bell. Maraming salamat. At hihingin ko ng pagkakataon nito, itatalakay po ni Ka Eric mamaya ang itong talakayang ito, alas 9:30 ng gabi, itong topic with Ado, Attorney Manny, and Congressman Jing. Abangan niyo po si Ka Eric sa Ka Eric Celis YouTube channel at sa Ka Eric Jeff Celis Facebook Live. Ito pong topic natin. Ang hindi namin natapos ngayong talakayan, idudugtungan natin mamayang gabi. Maraming salamat, Ka Maraming Eric, salamat. for gracing our As always, Con. podcast.